Yo, what's up mga guys? Magandang araw po sa bawat isa. At patuloy lang tayong sumuporta. Maraming salamat po sa bawat isa, sa maging baguhan o datihan na nanonood ng aking mga ina-upload ng mga video. Tuloy-tuloy lang ang panonood at mga suporta nyo mga kaibon. Ang topic natin ngayon, mga dahilan bakit nga ba ayaw pumasok ng ating ibon sa nest box nila o ng ating mga breeder sa kanilang nest box. Yan po yung ating tatalakayin ngayon. Pero bago yan, panoodin muna natin intro. Yo, what's up mga guys? Magandang araw po sa bawat isa. Maging baguhan o datihan ka man po na nanonood ng aking ina-upload ng mga video. Maraming pong salamat sa iyo. Paki-like, share, subscribe. God bless. Yo, what's up mga guys? Sagutin po natin yung katanungan ng ating kaibon na si Base. Boss, ano magandang gawin sa sitwasyon na to? May hen ako na nangitlog. Sure hen to. Kaso pinalitan ko ng pair o partner na cock. Nilipat ko sila sa isang cage, sa ibang cage. Nasa more than 2 months na. Ayaw pa rin mangitlog o ayaw pa rin pumasok sa nest box. Yan po yung ating tatalakayin ngayon. Ang sagot ko dun sa iyong katanungan, iayon lang sa aking mga pag-aalaga ng ibon. Hindi po ako eksperto. Sa lahat po, hindi po ako eksperto na mag-aalaga ng ibon, bagkos baguhan lang din ako. Pero yung aking pong tips o yung aking payo, sasagutin ko po yung iyong katanungan sa pamamagitan po ng aking pag-aalaga ng ibon. Meron po kasi akong ganyang ibon. At ang tanong lang sa iyo, bakit kailangan mong palitan ng cock o ng partner yung iyong ibon? Di ba po? Kasi kapag oras na nainip tayo tapos pinalitan natin ang katulad niya ng partner, yung ating ibon, huwag tayong mag-expect o huwag tayong mag-isip na napakabilis nilang magiging magkapares. Huwag po tayong maiinip kasi sa pag-aalaga po ng ibon, isa po sa nagiging dahilan minsan yung naiinip tayo, lalong mas tumatagal po yung pagbibreed ng ating mga ibon. Baka nanibago yung iyong ibon o di kaya baka yung hen mo iayaw niya ng partner na ipinatner mo sa kanya. Pwedeng ganun. Di kaya naninibago pa. Antay-antay ka lang. Kasi kapag ganyan na pinalitan mo ng basta-basta yung pares ng ibon natin, tapos ayaw niya ng kapares na ibinigay natin, mas lalo kang tatagal. Kasi mag-aantay ka pa na maibalik niya yung tiwala dun sa panibago niyang pares na cock. Meron po akong ganyan na pinagpartner. Ito po ay ayon lang sa aking experience sa aking pag-iibon. Kasi kaya ako naman pinalitan ng partner o ng cock, kasi yung breeder ko na yun, yung hen, nakawala po yung kanyang kapares. Yung pares, yung magpares na yun, pareho pong green opaline. Then nagpapakain ako sa hindi inaasahan, biglang nakalabas yung isa dun sa pinakabukasan ng lagayan ko ng pagkain. Nakalipad po yung isang green opaline at hindi na po bumalik. So nakita ko po yung green opaline ko, meron na po siyang bukol sa kanyang pinakalikuran o sa kanyang pinakapuwitan. Kaya naisip ko na sabi ko baka mangingitlog na to, kasi nakikita ko nga po sila nung magkasama pa nung green opaline din o yung kapares niya. Ano po, nagsasampahan na sila. Kaya sabi ko baka pagka siya lang mag-isa, hindi niya mabuhay yung kanyang mga inakay. Kung sakasakali mang mangingitlog siya, hindi niya malimliman ng maayos. Kasi kakain pa siya at babalik na naman siya rin sa itlog. Lilimliman niya na naman, mahirapan siya. Kaya ang ginawa ko po, binigyan ko po siya ng kapartner.
sinamahan ko po siya ng isang kapartner na blue opaline ang ipinatner ko po sa kanya. Ngayon, nung naiisip ko na baka hindi limliman o baka pag nangitlog na tapos napisa yung itlog o naging inakay na, baka hindi subuan nung kak. Pero awa ng Diyos at magaling naman kasi inalagaan po. Dalawa po sila nag-alaga doon sa kanilang mga inakay at nakikita natin diyan sa screen yung dalawang opaline, green opaline. Yan po. Galing po yan doon. Naging dalawang opaline, green opaline po yung kulay ng kanilang anak at hindi po, wala po yung blue opaline. Kasi ibig sabihin po nun, pareho po talagang green yung magkasama nun at yun yung pinakatatay ng mga inakay na ating parang pinaposter natin, pero hindi natin pinaposter kasi wala pang itlog talaga, hindi pa nangingitlog. Pero ang gagawin natin doon pagka ganun na nakawala yung kak ay yung hen o yung kak ng ating ibon partner, wag po natin basta-basta ilagay doon yung ibon. Tingnan natin kung may itlog. Kung wala pa pong itlog, pwede po nating ihiwalay, ibukod ng ibang nest box o ibang cage. Kaya lang, liguan po muna natin yung mga ibon. Isprayan natin ng tubig, di kaya ng yung ano po na wash out para po mawala po yung amoy nung ibon na partner niyang una. Ganun po yung ating gagawin mga kaibon. Pero wag tayo basta-basta magtitiwala. Sabi ko nga po, wag tayo basta-basta magpalit ng partner nila kasi baka lalong ma-stress at pwedeng mangitlog, hindi nila malimliman o malimliman man pagdating ng naging inakay, baka gulpihin lang nila o patayin lang nila. Sayang po yung araw na inantay natin. Lalo po tayong tatagal. Yun lang po. Sana'y may natutunan dun sa aking mga konting tip na wag natin gawin kung maaari. Salamat sa iyo sa tanong mo at sana dun sa mga gusto pang magtanong, tanong lang kayo. At dun po sa katanungan ni E-Boy Lods E-Boy, yung sabi mo hindi mo pa ata natatapos yung paunang parapol mo na 500 subscriber, pero bakit ngayon parang nag-iba, naging 1,000 subscriber na yung parapol? Lods, pakibalikan yung ating vlog para makita mo kung sino yung nanalo nung unang naka 500 subscriber tayo. At yun lang, sana tingnan mo dun sa vlog episode number 58, mga ganun po. Panoodin po natin yon para makita natin. Then kaya po 1,000 subscriber na po yung ating subscribe na naman muli para makapagparapol tayo. Pero baka hindi na natin paabuti ng 1,000 subscriber, magparapol na po tayo kaagad mga kaibon. Kaya comment lang kayo dyan sa ating mga binibidyo. At yan po, nakikita natin yung parakit natin. Pumapasok na po yung hen, pero ang tagal na po niyang pumapasok. Tapos yung kak nga sa labas lang, hindi pa rin po nangingitlog. Isa rin po sa mga nagiging dahilan yan, pwedeng ayaw niya ng partner niya kasi kahit anong subo niya, hindi pa rin po bumubuka yung pakpak o maaaring bata pa yung ating mga ibon. Pero 1 year na po mahigit yan, hindi pa rin po nangingitlog. Kailangan lang po sa pag-iibon, huwag tayong maiinip mga kaibon. Kita naman natin, tulad ng mga ibon na yan, pakita ko rin po yung mga ibon na yan, yung 6 na yan. Ang ipamimigay po natin dyan, 4 po dyan o 2 pares po ng African Lovebird ang ating ipamimigay sa inyo mga kaibon. Kaya abang-abang tayo
baka isa kayo sa mapili natin. Lagi lang kayong mag-comment at syempre kailangan nakasubscribe kayo kung gusto nyo sumali sa free raffle natin. Tuloy-tuloy lang at lagi lang kayong sumuporta mga kaibon. Doon po sa mga laging nanonood pero hindi pa po nakasubscribe, na noon pa mga nanonood, subscribe na po kayo. At doon naman po sa mga baguhan, encourage po natin yung ating sarili kung may mga katanungan po tayo na tungkol sa mga pag-aalaga ng ibon. Yung mga sasagutin ko po, yung mga katanungan nyo, yung kaya ko pong sagutin. Yung hindi ko po kayang sagutin, sasabihin ko po sa inyo kung hindi ko po kayang sagutin. Ganun lang po yun mga kaibon. Hindi po ako batikan na mag-aalaga ng ibon. Pero kung yung mga sinasabi ko rito o pinapayo ko sa inyo o tinitips ko, binibigay kong tip, yung mga nangyayari lang sa ating ibunan. Ngayon po kasi napakadami na rin po ng ating ibon. Painakay pa lang natin 11 piraso na. At yung breeder natin, 3 breeder. Kaya kailangan nating i-release o kailangan nating mag-parapol para sa ganun. Pasasalamat din po sa ating mga kaibon na laging sumusuporta. Tuloy-tuloy lang tayo mga kaibon. At sabi ko nga po, suporta lang. Napakaganda po. Simula po kasi nung napunta ako dyan sa Antipolo, yung ating pong mga alagang ibon, napakabilis pong mag-breed. Kasi parang feeling nila nasa taas sila ng puno, ng mga puno, mga punuan. At hindi po sila na iinitan ng todo. Kasi pagka medyo mainit na po, binababa po natin yung ating trapal o yung blue sack na ganyan. At tinan nyo naman yan, nasa paligid niya napakaraming puno. At malamig po dyan sa lugar na yan. Ayun lang mga kaibon, tuloy-tuloy lang po ang panonood nyo. At yung mga katanungan pa po ng mga ibang kaibon natin, tanong lang po kayo mga kaibon. Ayun lang po, medyo mahaba na rin po yung ating mga binibidyo. Tuloy-tuloy lang. At baka ngayong 14, March 14, magparapol tayo. Para sa ganoon, makapagparapol tayo ng 2 pares na African Lovebird at makapagbigay na ako sa inyo ng pasasalamat sa inyong mga suporta. Comment lang kayo ng comment mga kaibon, hindi lang dito sa video to at sa mga iba ko pang mga video para sa ganoon may isama ko kayo. At doon po sa mga na-shoutout ko, nakita nyo naman doon yung shoutout ko. Kasama po kayo, ibig sabihin pag nakita nyo po doon sa mga sina-shoutout ko, kasama po kayo sa mga nakasubscribe na mapipili natin o may isasama natin sa parapol natin. Kaya tuloy-tuloy lang, paki-like, comment, share yung ating video. Hindi lang po dito sa YouTube at sa akin din pong Facebook. Bisita po kayo ron. Hanggang sa muli, maraming salamat sa bawat isa. God bless po. Thank you. What up, what up?